Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. So kabibig, alam nyo ba ang latest trending news ngayon? Yung yung DMW personnel sa Bahrain, yung nagsabi talaga na, magsumbong kayo sa kahit sino. Hindi ako natakot. Naku po, nagsoplado, pinalayas ang mga OFW sa Bahrain, ang nagpunta sa embahada, sibak sa pwesto. Opo, mga kabibig, chuchu na. Kasi parang nagmamarunong, nagmamalaki. Feeling niya siya na ang presidente. Feeling niya pagmamayari na niya ang embahada ng Bahrain. Tapos, hala ko, nilaglag niya si BBM. Paano sinabi? Nilaglag niya si BBM, sinabi niya wala ng pondo, sabi ng Manila. Nako po. Sino ba ang presidente natin sa Pilipinas? Si BBM. So it means si BBM hindi nagbigay ng pondo or ubos na ang pondo. Ang bilis naman ng ubos ng pondo. Konti lang di umano ang nakatanggap ng ayuda. Itong si Kakdak, sinabi na bibigyan ang mga OFW ng $200. Ang na-receive ng iilan, nakarampot lang. Oo. Tapos kabibig, buti na lang to the rescue si Raffy Tulfo. Okay. At least na lang si Raffy Tulfo nakinig. Napanood niya ang video, mga kabibig ba? Sa kung ano ang nangyari. Sometimes, no, masasabi niya na si Tulfo, no, he's doing good job on this matter, mga kabibig. Huwag na nating isipin na baka si Tulfo ay tatakbong presidente or kung ano man. Pero this time, isipin na muna natin ang kapakanan ng ating mga OFW dyan sa Bahrain. At least, itong nagsoplado na DMW personnel, ay nako, nakatikim ng karma. Sobrang man talaga nagmaldita. Nagmaldita talaga siya. Oo, nagmaldita. As in to the highest level ang kanyang pagkamaldita. Sabi dito, magsumbong na kayo sa mga gusto nyong pagsumbungan, wala ng pondo. Ito ang mga salita ng isang Department of Migrant Workers, DMW personnel, kung saan makikita sa isang viral video ang pagtaboy sa mga OFWs na dumudulong sa Philippine Embassy sa Bahrain nitong linggo sa gitna ng krisis at peligrong kinaharap nila sa Middle East. Nakarating ito sa Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo, kaya naman agad niyang tinawagan sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at Overseas Workers Welfare Administration, OWA Administrator, Patricia Yvonne Kaunan upang mabigyang linaw ang nasabing komprontasyon sa labas ng embahada. Ito kabibig ha, manood tayo. Kung ano ba talaga ang nangyari, ano ang totoong rason. Ito na. Sa mga OFW dyan sa Bahrain at sa ang sulok man ng mundo sa Middle East, magbigay kayo ng reaction. Totoo bang instead of 75 BD, ang na-receive nyo 25 lang daw di umano? Totoo ba yun? Okay, let's watch this video, kabibig. Dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos na gano'n. O ngayon, kung saan kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano mo yan? Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa mga gusto nyo pagsumbungan. O di magsumbong na kayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo I-record nyo. Kaya, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Attorney Kaunan, napanood niyo na po itong video? So ito na yung paano humingi si Tulfo ng explanation and the same time kasi siya ang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers Chairperson, si Tulfo, mga kabibig. So let's watch this video again. Kung saan may mga OFW tayo pumunta sa embahada ng Bahrain at kausap ng isang empleyado ata ng OIM o DMW at nagkaroon ng kunting sagutan. At suplado itong empleyado. Sabi, magsumbong na kayo, magsumbong. Suplado talaga. Opo, sobrang suplado po niya. Sir Raffy, ito pong taong ito ay assistant staff or AS po ng DMW. At aware na po si Sec Hans at i-recall na po yata niya yung tao. Yung po ang huli kong pagkakaalam. Hello, Sec Hans. Sino po siya? Ano pangalan ng taong yon? Napakayabang naman. Pangalan
pangalan niya, Anthony. Paparecall na po natin, Sen. We will issue a recall order today, this morning. Very good. Nag-issue ka pala Anthony, paparecall na po natin. So sinabi dito, nag-post pala ng statement si Hans Leo G. Kakdak. I have issued the order recalling that MWO Bahrain employee being highly disrespectful to OFWs in a viral video. I assure our dear OFWs that we shall continue to serve with humility, respect, and hard work. Sen, we will issue a recall order today, this morning. very good. Nag-issue ka pala ng statement na $200 for every OFWs na pumunta sa embahada para humingi ng financial assistance. Sen, nagkamali rin ako kasi yung $200 dun sa repatriation, kunyari mag-uwi yung tao, $200. Nagpamahagi ho kasi ng financial assistance dun isang araw bilang pantawid lang, kasama Okay. na ang food packs, ganun. Dun sa mga temporarily out of work, no work, no pay, binigyan ng halaga ng 3,000 pesos. Yun sana ang purpose nun. So, nabanggit ko lang kasi yung doon sa interview, 1,200 ang nabigyan at nabanggit ko yung $200. So, naiduktong lang ng mga tao doon na teka, bakit less than $200 yan natanggap? So, ang sabi ko po sa mga taong nagtatanong, may meeting po ako sa Filipino community mamaya. Pag-aaralan po taasan yung binigay na 3,000 pesos kasi nga ho baka mababa. Magkano po yung 3,000 pesos doon sa currency nila sa Bahrain? Parang 20. Ano po nabibili ng 20? Curious lang ako. Ay, grabe, ang liit 3,000 tapos no work, no pay. Yung ibang OFW, hindi na nagtrabaho. It's because delikado na ang mga lugar nila. 3,000? So how can they able to survive kung walang trabaho? 3,000 pesos? Can they? Oh my goodness, grabe no. Let's go take a bibig. Pantawid. Bantawid po yan na mga basics po yan. So, maka-augment ng income nila. Pero hindi mo matagal, Sen, kasi 3,000 pesos lang po yan. So, siguro So, mga matagal na yung 4-5 araw bantawid. Why don't we increase it a little bit from 20 to Sige maybe po, 50? yun na lang. Yun na lang po, siguro. Sen. Yun po pinag-aaralan na. Maganda, sabi ni Tulfo, bakit hindi natin increasean to 50 to 20? Di ba magaling, maganda yung Tulfo. From 3,000 to 20,000. Pwede, again na 20,000 ba yun? Again. Pakinggan natin ha. Araw pantawid. Why don't we increase it a little bit from 20 to Sige maybe po, 50? yun na lang. Yun na lang po, siguro. Sen. Yun po pinag-aaralan natin. Of 20 BD, increase to 50 BD. Again, correction ha, hindi 20,000. Instead of 20 BD, 20 Bahrainian dollar, i-increase to 50. Yun ang suggestion ni Rafi Tulfo. Pinapag-aaralan pa nila. Kasi Sen, yung $200 na anunsyo ko, pinag-aaralan din natin yung sustainability. At saka wag na siguro pila-pila sila kasi delikado nga di ba pag Yes. Yun nga ho yung sama-sama sila malaking ba? pagkakamali nung isang araw. So siguro to G-Wallet. Ano? Yes po. Grabe, no? So it means, pero inamin naman ni Kakdak na ang dami niyang pagkakamali. Pero grabe, no? Hindi niya napag-aralan or wala kayong planning strategies na posibleng gagamitin nyo in case na ganito ang sitwasyon kung ano ang posibleng gagawin natin sa mga OFW na para hindi sila mapahamak na hindi na pupunta sa embahada. Si Rafi Tulfo na ang nag-suggest wala ba kayong yung strategy na hindi na magpunta or magpulo o ano ba mag linya-linya ba o mag-line sila sa labas ng embahada kasi delikado. Diba? Parang nakahanda ba talaga ang embahada ng Pilipinas sa Bahrain or sa any part of Middle East? Diba? Kung hindi umaksyon si Rafi Tulfo, hindi niya malalaman na ito pala yung sitwasyon ngayon. Kung hindi yung nag-trending ang video kabibig, wala tayong alam na yun pala ang napagdaanan at mga pahirap na mga OFW dyan sa Middle East. Lalo na until now, ay may putukan pa rin ba? Yes po, meron silang tinatawag na benefit pay doon po. Nakausap po na rin sila, doon na ihuhulog. So lahat po ngayon ng mga OFWs na gustong humingi ng financial assistance dahil affected sila din sa gera. So all they have to do is get in touch with the DMW office. Mabibigyan sila ng from 20 going 50 Bahrain dinar. Siguro sa pag-aralan. Bahrain dinar Yes pala. po. Gagawin po natin. Okay, and then yung supervisor
siguro disiplinahin din natin. I-investigate din natin yung supervisor, Sen. Pero unahin lang ko natin muna, Sen, itong recall nung isa. Titingnan po na lang po kung pa-imbestigahan na lang natin yung bisor. Okay. I-recall mo na yung mismong taong involved. Ano po yung effectivity ng kanyang recall today? Ngayon na po, I will issue the order this morning. Okay, sige. Okay, yun lang Yes, muna, yes, Sec. po. Thank you, Sec. Yes, Thank you. Sen, po. Okay. So yun kabibig, yun ang nangyari po. Magbasa tayo ng mga komento ng ating mga netizen kasi baka ito yung mga netizen na komento, mga OFW din ito na naka-experience din. Oh. Hindi na bago ganyang ugali, nag-work sa consulate dito sa Dubai. Ganyan din mga attitude nila, as in sila napapagod sa work nila. Di nila alam kami OFW, isang araw na lang ang off, ipipila pa sa consulate if may aayusin. Then may itatanong ka lang or may mali ka pala kandalang paper or kulang, susungitan ka na agad. The way sila mag-respond sa amin, napaka-rude. Ay, ba't sinibak? Baka nga naman walang budget talaga na sinasabi niyang walang budget ang Pilipinas. So, anong gagawin niya? Iisa lang din naman siya sa mga kawani doon ng gobyerno. Alangan sa bulsa niya kunin yung ayuda. Dapat ang question ninyo, yung gobyerno natin, bakit walang budget? I think na pressured siya kasi nga dinagsa ang embahada tapos panic ang mga tao tas siya ang naka-front. Porket na bukilya kayo na walang budget, sisibakin nyo niya yung tao. Kawawa din naman yung nagtatrabaho, din lang naman sila. Oh. Wala talagang budget, boss. Andun na lahat sa mga kurakot sa Pinas. Pangit din mga ugali ng mga taga-embassy din. Isa na ako naka-encounter dyan sa loob. Ang susungit, buti nga sa kanya, si Bakin, ma-attitude yung mga tao dyan. Oh. Halos po sila ganyan ang attitude dito. Pag tumawag kami, walang sumasagot. Pagkatapos pumunta ka ng direct sa embassy, ang itatanong, bakit ka pumunta dito nang walang appointment? Lahat po sila ganyan. Puro po sila busy. Ang hirap nila i-reach out. Oh. Ngayon na naglabasan na ang mga reklamo ng mga OFW dyan. I think, totoo naman sinabi ng tao sa laki ng nakawan ngayon, halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay nanakawan. Mahirap niya, nagsabi ka ng totoo, ikaw pang mapasama. Pero ang pangit talaga yung pagka-approach niya. Pwede naman magsabi niya, pasensya na po, naghihintay pa po kami ng pondo galing sa Manila. Pero baka sa sobrang stress din siya sa mga nangyayari, kabibig. Diba? Ang babait nyo pagkaharap nyo si Senator Raffy, di ba? Na pressure na din siguro yan si Kuya dahil din yan sa utos ng kataas-taasan niya yung kung sabi niya si Hans din pala ang may mali ng sabi ng ganong halaga, wala naman palang budget na ibinigay sa embassy, isa din mali. Di ba? Inadmit naman ni Hans na nagkamali din siya sa isang interview kung saan bibigyan na ng $200 para sa mga mag-repatriation pala yun. Kung gustong umuwi ng Pilipinas. Ang nagsasabi ng totoo, yari na ngayon, walang pondo Dapat, Senator Raffy, tanong nyo kibangag, bakit wala ng pondo para baka pwedeng hiramin muna yung isang maleta. Ang asawa ko po isang OFW sa Bahrain hanggang ngayon daw wala pa din sasagot sa kanila sa OWA. Di wow, pero may eroplano papuntang Amerika, bangang di ba saan ka pa? Yun ang komento ng ating mga netizens. So ikaw kabibig, ano ang yung reaction hinggil dito? Tama lang ba na si Bakin yung nagsuplado na DMW personnel sa embahada ng Pilipinas sa Bahrain? Or turuan na lang siya ng leksyon or para iparealize niya na being in front of so many Filipinos, dapat maging mabait ka, at the same time, kontrolado yung emotion mo. Kasi kayo naman lahat dyan, biktima. Di ba? So yun lang kabibig. At least na lang, nandiyan ang ating Senate Committee on Migrant Workers, na Senator Raffy Tulfo. At least, naging maganda ang communication. Tapos, Raffy Tulfo is asking kung pwede ba pataasan instead of 20 BD, Bahrain dinar, itaas hanggang 50. So at least man lang, pero kulang pa rin kabibig, no? 3,000 pesos ang ibibigyan nila sa mga OFW. And take note, these OFWs, every month ito nagbibigay ng remittance sa Pilipinas. Diba? Grabe ang laki ng naitulong sa ekonomiya ng Pilipinas itong mga remittances ng mga OFW. Tapos ang ibibigay lang 3,000. So, nasaan na ba ang pondo ng Pilipinas? Merong bang pondo allotted para sa mga OFW? Meron nga ba?
Or baka wala. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.